Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo yung mga list of valid IDs na tinatanggap sa Palawan Pawn Shop para sa ating pagpadala at pagtanggap ng pera doon. So, may mga IDs guys na tinatanggap si Palawan Pawn Shop para makapagpadala tayo ng pera at makatanggap din tayo ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, buti kung meron kayong Palawan Pawn Shop na Suki card, ayan, pwedeng hindi na kayo mag-submit ng isang ID kung meron kayong Palawan na Suki card. Pero kung wala kayo nito, kailangan nyo talagang mag-submit ng isang ID para makapagpadala kayo ng pera at makareceive or makatanggap din kayo ng pera sa Palawan Pawn Shop. So, ginawa ko itong video na to guys para sa mga first time pa lang na magpapadala at tatanggap ng pera sa Palawan Pawn Shop at doon sa mga wala pang idea kung ano yung mga pwedeng ID na isasubmit nila sa Palawan. So, dati guys, nagawan ko na to ng video. Inulit ko lang din ngayon pero dinagdagan ko na ng iba pa. Kasi 1 year ago na yun eh. So, yung iba kasing mga viewers ko, baka magtaka sila, baka hindi na sila maniwala, baka magtaka sila kasi sabihin nila na applicable pa ba to kasi 1 year ago na. Kaya ginawan ko na lang ulit ng video ngayon para i-update kayo. So, ito yung mga ID guys. Isa lang naman yung kailangan guys sa pagpadala ng pera at pagtanggap ng pera sa Palawan Pawn Shop. Isa lang naman yung ID na kailangan nila. So, ito yun. Kahit saan dito guys, isa lang yung dadalhin nyo. Pili lang kayo. So, passport. Ayan, pwede. Driver's license. PRC ID. IBP ID. So, ito yung meaning guys ng PRCO, Professional Regulations Commission. Yung IBP naman is Integrated Bar of the Philippines. Then, Postal ID guys, yung bago. Dapat yung Postal ID na hindi pa expired. Then, Seaman's Book, Seaman's ID Book or Seaman's ID. Ayan. Then, yung ACR or Alien Certificate of Registration o di kaya yung ICR or Immigrant Certificate of Registration, GOCC ID or Government Office, PWD ID, yan, GSIS ID, SSS ID, UMED ID, OWA ID, Pag-ibig Loyalty Card, ayan. Then, NBI clearance, pwede rin. Police clearance, pwede rin. Voters clearance o voter certificate, pwede rin. Senior citizen ID. School ID, pwede rin guys para sa mga estudyante. PhilHealth ID. Company ID, kung nagtatrabaho kayo, pwede rin yung inyong company ID. Barangay ID, pwede rin. Barangay clearance or barangay certificate, pwede rin yun guys. Teen ID, DSWD certification or 4-piece ID. So kung 4-piece member kayo at wala kayong ID pero meron kayong 4-piece ID, pwede yan guys, tinatanggap yan nila. Isa lang naman yung ID na kailangan sa Palawan sa pagpadala at sa pagtanggap ng pera. Pero kung meron kayong tulad nito, yung Palawan Pawn Shop Suki card, kahit wala na kayong ID, ito na lang. Either magpapadala kayo or tatanggap kayo ng pera, kahit ito na lang yung isubmit nyo kasabay nung form at saka pera, pwede na. Kasi ito, ganito yung ginagawa ko ngayon Hindi na ako nagsasubmit ng ID. Ito na lang yung sinasubmit ko, okay naman. So, ayun guys, yung aking video sa ngayon. Ayan. Pwede nyo itong i-screenshot para meron kayong lista. Sana ito nyo itong mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa mga IDs na tinatanggap ng Palawan Pawn Shop. So, itong mga ito guys ay galing to mismo sa official Facebook page ng Palawan Pawn Shop or sa official website ng Palawan. Sa kanila ito mismo galing. Yan. At kung meron kayong mga katanungan guys, i-comment nyo na lang sa baba.
At pa-favor na lang po ako guys na sana po huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi nating tatandaan na ang tagumpay ay hindi nangyayari ng aksidente. Ito ay produkto ng tiyaga, sipag at matibay na determinasyon. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!